Magandang gabi Pilipinas, narito na po ang detalye ng mga balita. Tumaas panglalo ang net satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga batikos na patuloy na pinupukol ng mga kritiko. At ayon sa Malacanang, patunay ito na walang epekto ang black propaganda na ikinakalat ng mga kalaban ng administrasyon. Ayon pa sa Malacanang, may positibong epekto rin sa mga senatorial candidates ng administrasyon ang magandang rating ni Pangulong Duterte. May report si Daniel Manalastas. Ikinilugod ng Malacanang ang resulta ng survey ng social weather stations kung saan kontento pa rin ang nakaharaming Pilipino sa performance si Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa pinakahuling survey ng SWS, umakyat sa positive 66 o very good ang net satisfaction rating ni Pangulong Duterte nitong Marso. Mas mataas ito ng 6 na puntos kumpara sa naita ng positive 60 noong Disyembre na nakaraang taon. 79% ng mga Pinoy ang nagsasabing kontento sila sa performance ng Pangulo, habang 13% lamang ang nagsabing hindi sila kontento at 8% naman ang undecided o hindi makapagdesisyon. Isinagawa ang survey nitong March 28 hanggang March 31 sa may 1,440 respondents. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, malinaw na suportado ng mayorya ng mga Pinoy si Pangulong Duterte sa kabila ng mga gawa-gawang akusasyon at pambabatikos ng mga kritiko ng administrasyon. If you notice, the more he's maligned, the more he gets a higher rating. Hindi naniniwala ang tao kasi sa mga bumabatikos sa kanya. Nakikita nila yung paglilingkod ng presidente, matapat, masipag, walang sinisino. Nakapokus lang siya sa kanyang goal, and that is to serve and to protect the nation and the country. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Pangulo, ang magandang rating ni Pangulo Duterte ay may positibo ring epekto sa senatorial candidates ng administrasyon, kung saan base sa inalabas ng survey ng Pulse Asia, malaki ang tsansa ng mga pambato ng administrasyon na manalo sa darating na halalan. Kabilang dito ang mga miyembro ng hupong ng pagbabago na sina Cynthia Villar, Christopher Bongo, Sani Angara, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Amy Marcos, Francis Tolentino, Jinggoy Estrada at Coco Pimentel. Bumagsak naman ang ilang miyembro ng oposisyon, kagaya ni dating DILG Secretary Mar Rojas na nasa 11 hanggang 17 pwesto na. Maging ang ilan pang miyembro ng 8 diretso na hindi man nakapasok sa top 20. Tanging si Senador Bam Aquino lamang ang nakakuha ng mataas na rating na nasa 13 pwesto. Most likely, since kung naniniwala sila kay Presidente, yung ini-endorse niya, yun din ang pinaniniwalaan ng mga botante. Daniel Manalastas para sa Bayan.